Salamat sa panibagong araw na ito, Lord God, na pinagkaloob po sa amin, Lord God. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at mga biyaya mo araw-araw, Lord God. Maraming salamat po sa paggabay at pagkalinga po sa bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat po sa pag-iingat po sa sampu po ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga employer po, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. At muli, kami po'y nagtipon-tipon muli, Lord God, upang makinig po ng iyong dakilang salita. Maraming salamat po sa gagamitin mo pong si Pastor Jazz muli na mag-share po ng iyong dakilang salita, Lord God. Naway, magsilbing gabay po namin sa araw-araw at may sa pamuhay po namin ang aming mga mapapakinggan, Lord God, na aral po mula sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yan, umpisan po natin yung John 15. Hindi po natin ito talaga na-aaral ng nakaraang linggo dahil sa ating pong occasional Dance number. Oo, special dance. Tayong fight. Ayun. Yun, no. Napakaganda po nitong mga verses na to. So John 15, kagaya po ng, di ba mula nung John 10, 11, 12, 13, 14, 15. Talagang, kasi yun yung mga time kung saan ang Panginoong Jesus kasama niya yung kanyang mga disipulo. This is yung parang intimate na usapan sa kanyang mga disciple. At ano na to? Nasaan na sila sa point na to? Yung pag... Nasa Jerusalem? After ng kanilang ng Lord's Supper. Lord's Supper, oo. So John 14, no? At yun, pumunta sila sa Gethsemane. Ano po yung Gethsemane? Sa Olive. Mount of Olives. Desierto? Gethsemane. Yung Gethsemane, Mountain? part siya ng Mount of Olives, no? Garden of Gethsemane. Garden of Gethsemane. Ito po ay garden na tinatawag na Garden of Gethsemane. At ito po ay oil, yung ibig sabihin ng Gethsemane is oil press. No? So, sa time na yon probably, ay ngayon ang makikita mo doon, mga olives na lang. No? Pero nung panahon na yon, mayroon doon talagang mga, diba, paano mo ba ginagawa yung olive oil? Imbak. Pinepress Imbak muna. Pinipress nila. Pinipress siya. Pagka nakuha siya, pinipress yan. Noong unang panahon, mayroon pong donkey na pinapaikot para Hindi. isain yung mga Bubuhayin dapat. Hindi pa tutumugin. habang umiikot yun, nalalaglag yung mga Oil. mula doon sa napipisang olive. Mm. At mayroon pong mayroong stages. Yung unang stage yun yung ginagamit ng mga kings. Yun yung pure talaga. Yun pala yung ginagamit sa templo at ginagamit sa pag-a-anoint ng mga kings, mga priests noong unang panahon. Yun yung mga pure na olive. Ang pinaka-last na oil ay ginagamit po sa lamp. So makita po natin, no, na yung lugar na yon kung saan ang Panginoong Jesus talaga nag-pray, pag-aaralan natin yun sa John 17, ay yun yung place na kung saan talagang ibinuhos niya sa Ama yung kanyang pangunguli. Yung alam niyo yun yung mangyayari sa kanya na pangungulila sa kanyang Ama. But this time, ito po ay yung ina-assure, yung binibigyan niya ng assurance yung kanyang mga disciple tungkol sa relationship nila sa kanya. No? Na kung gaano katibay yung relasyon ng Panginoong Jesus sa kanyang mga pinili. No? Alalahanin po natin na ang bawat lumalapit sa Panginoong Jesus, kagaya ng sinabi sa John chapter 8, I think, sa mga pinag-aralan natin, ay pinili, tayo po ay nakakalapit sa Panginoong Jesus dahil pinili tayo ng Ama. So, kung kayo po ay nauunawaan niyo yung salita ng Panginoon, lumapit kayo sa Panginoong Jesus dahil naintindihan niyo yung salita ng Diyos, pinili ka ng Ama, ng God the Father, para maintindihan mo yung salita niya at makalapit ka sa Panginoon. So, you are so special. No?
hindi special child, kundi very special in the sight of God. No? Intindihin po ninyo yun na ganun po kayo ka-special sa Panginoon. Kung ito po ay nagkaroon po kayo mayroon po kayong relationship sa Panginoon, tandaan niyo po yun na walang ibang makakakilala sa Diyos kung hindi bubuksan ng Ama ang kanyang isipan para maunawaan niya yung salita ng Panginoon. So, sabi dito, ito ang title ng ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So, nung nakaraan na ano natin yung verse 1, no, na siya yung tagapag-alaga, ang amang tagapag-alaga, siya yung puno ng ubas. At ang puno, may mga sanga siya, pero may mga sanga pala na hindi nagbubunga. No? May mga sanga na nandyan lang para mag-take ng vitamins or nutrients ng puno, pero hindi siya magbubunga. Alam na ng gardener na ang sanga na yon ay hindi magbubunga. So, kinakat ito para ang purpose ay upang mamunga yung mga sanga na magbubunga talaga. Alam ng gardener kung aling sanga ang magbubunga at yun ang kanyang tinitira. Pinipili niya yung mga hindi. Sa ubas, makikita po natin na kung kahit babasahin lang natin yung tungkol sa pagtatanim nila ng ubas, pagka mag-ano na siya, malalangan na siya, mayroon yung mga umuusli na parang maliliit na parang mga baging. Yun ang pinuputol nila. Itinitira nila yung ibang mga sanga na talagang malaki at mamumunga siya. No? Alam yun ng isang nag-uubas kung alin yun yung kanilang ikakat doon. So may na-identify nila kung kahit basahin po natin sa internet, na-identify nila kung alin doon sa mga sanga na yun ang hindi mamumunga. So kinakat yun. At sa isang mananampalataya, mayroon tayong process na ganito. Hindi lahat ng panahon sa buhay ng isang Kristiyano ay maganda kagaya ng ibang tao. Tayo ay hindi rin maganda yung ating buhay. May mga panahon na marami tayong problema. Ang kagandahan sa isang mananampalataya ay mayroon kang Diyos na tatawagin. Mayroon kang Ama na pwede mong lapitan sa time ng mga ganitong pagkakataon na mayroon kang problema, may mga sufferings kang nararanasan sa buhay mo, na may mga crossroads. Alam niyo yung mga crossroads, no, yung mga pagkakataon sa buhay na from this point, Lord, ano ba yung gagawin ko? Diba? Parang sa sitwasyon ni Shell na yung i-release siya ng kanyang employer, ano na ba ang gagawin ko? But continue to just remember, alam ng Lord yung plano ng Lord para sa'yo. Basta, huwag mong kalilimutan na ang Panginoon ang lagi mong tatawagin at hihingan ng gabay. Kasi siya yung nagmamahal sa'yo ng higit sa kanino man. Alam niya kung ano yung direction na pwede niyang ibigay sa'yo. So, yun po, no? Ang pagkat masakit, di ba? Pag may mga inaalis sa atin, sometimes hindi sa pamamagitan ng sufferings, may mga ugali tayo na hindi gusto ng Diyos, na hindi nakakatulong sa atin para tayo ay mamunga, na lumago tayo sa Panginoon. Hindi ito makakatulong. Kagaya ng mga sanga na kumukuha siya ng lakas sa atin, pero hindi ito nakakatulong sa atin. Tinatanggal ito ng Diyos. No? Mga ugali natin, sometimes mga kasama natin, mayroong mga tao na in that certain point in time, hindi mo siya kaya. Bilang isang believer, hindi mo siya kaya na siya ay ma-influensyahan. Ang nangyayari, ikaw ang na-influensyahan at nalalayo ka sa Panginoon. Ang mga ganong klaseng relationship, pag ikaw ay talagang gusto mong sumunod sa Panginoon at gusto mong mamuna, kinakat ng Lord yun. Pero may mga point sa buhay ng isang tao na mas pinipili natin yung hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po nakikita natin, minsan sinasabi ng iba na, matagal ko nang kilala si Christ, tinanggap ko siya sa buhay ko, pero makikita mo, walang paglago. Di ba? Hindi niya minamahal ang salita ng Diyos, hindi niya sinusunod ang Panginoon. Bakit? Kasi mas sinusunod niya yung sarili niya. So pag ganon, ang isang baging, or yung isang puno na yon as ubas, kagaya ng in-example dito ng Lord, yung vine, hindi siya mamumunga para siyang, alam niyo yun, kasi tayo po, sa Bible, tinawag din po tayong ligaw na puno ng ubas, ligaw na puno ng olive,
Na alam nyo yun, pag ligaw ka, walang naglilinis sa'yo, di ba? Walang nagtatanggal ng mga damo sa paligid mo para ikaw ay makapamunga ng maayos. So, ang purpose ng God sa kanya pong pagpuprune is for us to really be excellent sa kung ano yung ibinigay niya sa'yo na buhay. No? At dapat tayo ay, ang ating pong maging response sa Lord sa lahat ng pruning or yung pagkakat ng mga hindi bagay sa puno, ay kailangan isipan mo na ikaw ay, ang gusto lang ng Lord sa'yo, lahat ng panahon ay mabuti. No? Wala po siyang plano sa kahit na sinong tao na hindi mabuti para sa taong yun. So, tandaan po natin yun. At sabi ko dito, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, ano po ang una nating ginawa? Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Diba? Humingi tayo ng tawad. Tayo po ay tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng salita. Ano ba ang kanyang ibinigay sa atin para maintindihan natin yung purpose niya? Yung kanyang salita, di ba? Yung kanyang salita ay binigay niya sa atin. Nilinis tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita din niya yung nag-promise sa atin ng cleansing. Ang salita din niya yung nag-promise sa atin ng relationship sa kanya, no? Ito po ang ating panghahawakan din pagdating ng panahon na harap tayo sa Panginoon, ay ang salita din niya. Pero lagi po nating tatandaan na may command ang Panginoon, pero yung command na yon, halimbawa, sabi niya, di ba, lumapit kayo sa akin at ako ang magbibigay sa inyo ng kapahingahan, ang inyong mga pamatok ay palitan nyo ng pamatok ko kasi mas magaan yung pamatok ko kaysa sa inyo. At marami pang ibang invitation na ginawang Panginoong Jesus. Tinanggap natin yung salita niya. Ibinigay niya sa atin yung kapahingahan. Pero habang pag nandun tayo sa Kanya, pag nagkaroon na tayo ng relationship sa Panginoong Jesus, ano pong ginagawa natin? Nag-a-abide tayo sa Kanya. Anong ibig sabihin ng abiding? Manatili. No abiding. Oo. Yun, parang example niya. Parang no abiding. Nag-aabay, pag sinabi mo nag-aabay, nananatili ka, sumusunod ka, diba, sa kung ano yung sinasabi ng Lord. So yung relationship ganon, kahit sa inyo, sa may mga asawa, that is the relationship of marriage. Nag-a-abide ka sa relasyon mo sa iyong asawa. Ibig sabihin, nagsasubmit ka, nakikinig ka sa kanya, at the same time, ikaw din ay pinapakinggan niya. So, ganun din ang relationship natin sa Panginoong Jesus. May sinabi siya, tinanggap mo, at ngayon, dahil tinanggap mo siya, hindi mananatiling, ang kukunin mo lang yung benefit of salvation, pero hindi ka susunod sa Panginoon. Diba? Dapat susunod ka sa Panginoon, kasi paano mo masasabing may relationship kayo ng Lord kung hindi ka naman sumusunod sa Panginoon? Napakahalaga na nag-a-abide ang isang mananampalataya. No? So, yun po, tayo nilinis at binigyan po tayo ng instruction na talagang sumunod sa Kanya. Sabi dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, ang command ng Lord, ito nga yung sinasabi ko kanina, di ba? Mag-a-abide ka. Mananatili ka. Mananatili ka sa Kanya. Kasi sabi niya, yung nananatili lang sa Kanya ang magkakaroon ng bunga. Ano po yung bunga? Ni-recite ito ni Sister Melissa nung nakaraan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control, faithfulness, long-suffering. Ayun, so, yun yung mga mga bunga. Hindi siya bunga na apple, mangga, ganun, santol. Kaputihan. Itong mga bunga na to, mga bunga that last forever. Ibinibigay ng Lord sa iyo yung love. Yung love na totoo, hindi yung love lang ng mundo na mahal kita kasi mahal mo ako. Maganda ka kasi kaya mahal kita. Di ba? Yung gano'n, may pamantayan sila gano'n. Selfish na pagmamahal ang Lord, selfless love ang pagmamahal ng God. And even faithfulness ng God. Alam niyo, ang Biblia nagsasabi na kahit hindi tayo nagiging faithful sa God, faithful siya kasi hindi niya madidinay yung sarili niya. Kasi ganun siya eh. Siya ay Diyos na talagang tapat sa atin. Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin na kahit gaano natin kamahal ang Diyos,
na itatakwil natin siya, na pagtataksilan natin siya. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makabalik sa Kanya. Diba? Kasi tapat siya tapat. Tapat siya sa Kanyang mga pangako, hindi siya nagbabago. At yun yung mga bunga na pag tinanggap mong Panginoon, tuturuan ka niya ng mga bagay na yun, paano ka magiging faithful, paano ka magmamahal, paano ka magiging mabuti, paano ka magiging, yung goodness is generosity. Diba? Binibigyan ka ng biyaya ng God in many aspects. Iba-ibang aspeto sa mamamagitan ng pinansyal, ng oras, ng sarili mong kakayanan, kung ano yung kaya mong gawin. Yung mga bagay na ito ang magagamit mo upang i-display yung generosity ng God sa ibang tao. So ganun po tayo namumuha. At magagawa lang ito sa atin kung mananatili tayo sa Lord. Bakit kailangan manatili? Pag sinabi po bang manatili, anong ibig sabihin nun, Ate Julian? Sa kanya naman. Ano ba ito? Wala, parang- Permanente o temporary? Permanente. Permanente, no? Pag sinabi mong mananatili, laging nandyan. Permanente, hindi nagbabago. Kaya nga nananatili, no? At yun yung invitation ng Panginoong Hesus. Kayo na mga naniniwala sa akin, tayo na naniniwala sa Panginoong Hesus, manatili tayo sa Kanya. Kasi yun lang yung paraan upang tayo ay makapamunga. Bakit? Kasi kung malayo tayo sa Kanya, hindi naman tayo makikinig sa Kanya, di ba? Sa palagay nyo, kung 1 kilometer ang layo natin sa sinasabi nating susundin natin, maririnig mo pa ba yung instruction niya? Ano yun? Di ba? Ha? O, parang, di ba, kahit sa mga employer natin, pagka hindi masyadong maintindihan kasi hindi makarinig, di ba? Hindi ka, yung parang walang connection. Pero pagka, halimbawa, malapit kayo sa isa't isa, yung nagbibigay sa'yo ng instruction, nasusunod mo. Yun yung gusto ng Lord. Manatili ka dyan. Manatili ka. Hindi niya sinabing manatili ka sa malayo. Manatili ka sa akin, sabi niya. Ikabit mo lagi yung sarili mo, kagaya ng isang sanga sa akin, no? Para ikaw ay mamunga. Ikabit mong sarili mo sa puno para magkaroon ka ng nutrients mula sa puno. Mararanasan mo yung biyaya na nanggagaling sa puno dahil nakakabit ka. Diba? Sinabi natin ng nakaraan, pag ang sanga tinanggal na sa puno, mamamatay na lang yun. Diba? Sabi dito, dahil hindi nga magbubunga, yung hindi nananatili sa kanya. At sabi dito sa 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. No? So, pakiulit nga po natin sabay-sabay. Sabi ito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, promise ng Lord, hindi ka lang basta mamumunga. Ano po yung bunga mo? Ano po yung promise niya? Saganang bunga. Madaming bunga, di ba? Madami kang bunga. Pag nananatili ka sa Panginoon, ang dami mong bunga. Ito ay talagang sa buhay ko, nararanasan ko yung mga ganito na hindi ko naman sinabi talaga, Lord, gusto ko talaga na ibuhos mo yung mga blessing sa akin. Alam nyo, yung kapayapaan, yung comfort ng God, nararanasan po natin ito pag nasa Kanya tayo. At higit sa lahat, kahit yung mga blessing, yung blessing ng yung mga material na blessing na hindi natin ini-expect. Hindi po paglalapit po tayo sa Panginoon, hindi tayo magka-count para pagpalain ako, para dumami yung pera ko, para magkaroon ako ng ganito at ganyan. Hindi yun yung sasabihin natin sa Panginoon. Pero in many, many ways, God is really pouring His blessings sa mga mananampalataya. At lagi po nating tandaan yung sinabi, kahit yung sinabi ni David na mula nung pagkabata niya hanggang siya ay tumanda, hindi niya nakita ang kahit na sinong mananampalataya na nagbeg or nagmakaawa para sa kanyang kakainin. Kasi ang Lord ang bahala sa'yo. God will really bless you sa lahat ng pangangailangan mo. Ano niya yun Promise niya. At sabi din dito ng Panginoong Hesus, hindi lang yung blessing na
na material blessing yung kailangan natin, kundi yung spiritual blessing, yung mga blessing na nagtatagal, yung pang-eternal. Yun yung binibigay niya sa atin. Ano po yun? Yung buhay na walang hanggan, no? Binibigay niya ito sa atin. Assured tayo na pag tinanggap natin ang Panginoong Yesus, may buhay tayo na walang hanggan. At sabi niya, kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Wala talaga tayong magagawa. Alam niyo yun, minsan ang tao mayabang lang. Maraming tao sa mundo na wala yung Diyos. Marami naman yung gusto ang Diyos, pero ginagawa nilang alipin ang Diyos. Alam niyo yun, ibig kong sabihin ng pagiging alipin ang Diyos. Inuutusan nila parang isang kiss-kiss lang, Lord, in Jesus name, ginagamit nila yung pangalan ni Jesus na pangsagang sa kanilang mga problema, alam niyo yun. Ginagamit nila yung pangalan ni Jesus para dumami yung kanilang pera. Hindi yun yung biyaya na binibigay ng Lord higit sa lahat, eternal blessing. Hindi yung kahit hindi ka sumusunod sa Panginoon, marami sa Facebook, nakikita ko pa sa YouTube yung mga vlogger. Ang dami-dami may sasabihin Jesus name, pero hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa kanilang sariling kapakanan. Yun ay malayo sa Panginoon. Sa mga ibang bagay, mayroon man sila, pero wala silang relasyon sa Panginoon, wala pa rin silang eternal life. Ibig sabihin, wala pa rin silang magagawa tungkol sa buhay nila. Kasi pag binawi yung buhay nila, ngayon di ba, nakakasakit lang ng kalooban kasi yung COVID, ang dami yung sa part ko, marami akong mga kakilala ng mga kakilala ko na namamatay, ganun, tapos mga binabawian ng mga kamag-anak dahil sa COVID. At masakit yun, di ba, nabigla na lang na ospital, 3 araw, wala na, namatay na, hindi na nila nakita hanggang sa inilibing, nakita nila, abo na. Napakasakit yung ganon. Pero kung ang tao na yun ay may eternal life, assured sila na sa langit magkikita-kita pa rin sila. And the expression is, see you in the morning. Kasi alam niyo yung morning para sa isang mananampalataya. Pag ibinigay na ng Diyos ang kanyang time para magkita-kita lahat ng mananampalataya, pagka niresurrect niya lahat ng mga mananampalataya, that is eternal life na kung saan wala nang ibibigay siyang kasakit. Pero sa time na yon, sa umaga na sinasabi ng Biblia, kung wala ka sa Panginoon, ikaw ay sa impyerno. At masakit yun. Masakit. Yun ang mas lalong masakit na pupunta yung tao na yun na in-expect mo na nananampalataya sa Diyos pero nasa impyerno siya. Masakit yun. Masakit. At lagi po nating i-assure sa ating mga sarili na maging totoo tayo sa ating relasyon sa Panginoon. At yung ating relationship sa Panginoon, hindi ito automatic na masasakop natin ang ibang tao. So kung mahal natin ang ating mga pamilya, the only way out from death ay i-share din natin sa kanila para sila rin ay mag-decide na tanggapin ang Panginoon. Tayo, magpapatuloy tayo, magiging testimony tayo sa ating pamilya bilang isang mananampalataya ng Panginoon. Sabi dito, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganung mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Di po ba? Hindi hahayaan ng Lord na pakalat-kalat yung mga sanga na kanyang pinutol. Titipunin ito at susunugin. Ganito po yung gagawin niya sa mga walang relasyon sa Kanya, sa mga hindi nananampalataya sa Kanya, sa mga mapagpanggap, sabi ng Biblia, sa mga duwag. Bakit sinabing duwag? Kasi minsan, ang isang tao, ayaw niyang maging Kristiyano. Bakit? Nakakahiya namang maging Kristiyano, di ba? Yung parang sasabihin kang born again ka, ganon. Yung binago mo yung pananampalataya sa dati mong pananampalataya. Nakakahiya para sa iba, pero kaduwagan yun. Alam niyo yun, na iwaglit mo yung Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Minsan, kanina lang ini-imagine ko. Grabe talaga yung tao na walang pagkakaalam sa Diyos. Kasi, di ba alam mo yun, yung Diyos siya eh. Siya yung nagbigay sa iyo ng buhay. Tapos nung binigyan ka niya ng buhay, itinakwil mo yung nagbigay sa iyo ng buhay. Nakakalungkot lang yung ganon. Kahit nga sa mga magulang, masakit sa magulang na ikaw yung nagluwal. Diba? Sa mga nanay, ikaw yung nagluwal, tapos lumaki yung anak mo, inalagaan mo, paglaki, mumura-murahin ka.
Di ba? Ano mo yun? Tapos mayroon pa dyan yung mga matatanda talaga, mapapanood mo na pinababayaan ng mga anak, na tinatadyakan na lang, nilalagay sa tabi, kung saan-saan para lang, alam niyo yun, nakakaawa yung ganun. At how much more sa ating Diyos, He gave everything, lahat-lahat sa atin. Tapos pagka tayo ay kaya na nating magdesisyon, ang ating pinipili ay desisyon na malayo sa Panginoon. Kailangan po tayong magsisi kung ganun po yung ating po ginagawa. At kailangan po nating iayos ang ating po relationship sa ating Diyos. So, dito muna tayo magtatapos sa verse 7 dahil mahaba po ito. At purihin ang Panginoon. Ayun. Okay, so let's pray na mga kapatid. Salamat Panginoon sa napakaganda mo yung pinagkaloob mo sa amin ng mga salita. Salamat Lord na ito po ay pag-asa sa amin Panginoon. Sitwasyon namin ngayon na naharap kami sa mga battles ng mundo Panginoon. Lord, alam niyo po yung mga patayuan na bawat isa sa amin, lalo sa mga pamilya namin sa Pilipinas, mga mahal namin sa buhay. Hinihiling namin na patuloy niyo po kami proteksyonan sa lahat ng mga sakit, Panginoon. Ito na po yung isa na sinasabi ninyo na malapit na talaga kayong darating. At sinasala niyo na, Panginoon, ay yung mga tao, talagang totoo kami sa buhay namin na tinanggap namin kayo, dapat kami sumunod sa inyo at manatili kami sa inyo. Yes, Lord, salamat po at dalangin din namin yung mga mag-anak namin na may mga sakit, lalo na po yung tiya ko, si Deo na nasa Bicol, praying for her na magkaroon na po siya ng kagalingan at maniwala sila sa inyong kapamilya. Yes. At gano'n din sa anak ni Ate Bel, may sakit din Lord, nire-request din namin ang inyong miracle na pagalingin din siya, Panginoon, sa mga oras na to. At gano'n din Lord sa mga iba pa na may mga sakit na tao, Lord, na ipuin niyo po ang kanilang mga katawan, iunat niyo ang inyong mga kamay sa kanilang mga buhay na may pagkakataon pa sila na bumalik upang makasama pa po ang mga mahal sa buhay. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat sa bawat isa na nagkaroon, Panginoon, ng effort ng pag-rinig ng salita ninyo at sa pagkain din na aming kakainin physically. Kayo rin po ang siyang magbibigay sa amin ng kalakasan upang may pagpatuloy po namin ang aming pagtatrabaho dito sa bansang Pilipinas. Really, thank you, Lord, and bless us all, Lord. Magnify your name in the name of Jesus. Amen. Amen.